Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. Ako po, pinaninindigan talaga ni Ombudsman Boyeng Rimulya na ang kanyang serbisyo ay para sa Pilipinas, para sa taong bayan, at magiging fair siya sa lahat ng bagay. Walang politika ang pwedeng makasira sa kanyang posisyon bilang ombudsman. Talaga ba? Kasi ang latest ngayon mga kabibig is Ombudsman Boyeng Rimulya kakasuhan si BBM? Oh, maniniwala kayo kabibig na kayang kasuhan ni Boyeng Rimulya si BBM? Talaga ba, Boyeng Rimulya? Eto kabibig ha. I-share ko lang sa inyo ang nabasa ko. Gusto ko lang i-share sa inyo na nakita ko lang. Ito kabibig Ombudsman Boyeng Rimulya, yan kabibig, kakasuhan si BBM. Ombudsman Boyeng Rimulya, Jesus Crispin Boyeng Rimulya, vowed that he will file cases against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. the moment his term ends in 2028. If the evidence warrants. Nako, BBM, posibleng tratradorin ka talaga itong ni Boyeng Rimulya. Ngayon, friendship kayo, nakuha na ni Boyeng ang kanyang gusto nga magiging ombudsman. So, kung bagong presidente na ang uupo, natural. Saan ba pupunta ang loyalty ni Boyeng? Di ba sa bagong presidente? Kahit ikaw pa ang nagloklok, nag-appoint sa kanya, hindi na yan maniniwala si Boyeng. Ang kanyang loyalty ay sa bagong uupong presidente. At sabi ni Boyeng dito, hindi ako magdadalawang isip na aksyonan ang anumang reklamo. O tingnan nyo kabibig. So pagbaba ni BBM sa kanyang opisina, pagbaba for example, at merong nang nakahain na kaso para kay BBM, naku, hindi magdalawang isip si Boyeng Rimulya na aaksyonan agad ito. Basta't may sapat na ebidensya. Lahat yan may due process. Imbestigahan natin kung mayroong magfa-file ng kaso at mayroong ebidensya. Of course, meron talaga yung magpa-file ng kaso, Boyeng. And I'm sure meron na yung ebidensya. Nakalatag na yan. Sure na yan. Lahat ng presidenteng aalis sa pwesto or matatapos ang kanilang termino, of course, meron nilang nakalatag na mga kasong ihahain sa kanila. Ang problema ngayon, kung ang loyalty ni Boyeng Rimulya ay until the end of Marcos power or hanggang bang si Marcos hindi na presidente, loyal pa rin ba si Boyeng Rimulya? Ebidensya lahat yan. Wala tayong pwedeng usigin dito pag walang ebidensya. May point naman si Boyeng Rimulya. Pero sabi ng ibang netizen, baka nagpapalakas lang ito si Boyeng sa mga tao para makuha ang trust ng mga tao. Baka ginagamit lang niya si Bongbong Marcos para kung inkaso daw 2028 may kaso si Bongbong ay talaga aaksyonan niya. Kasi alam naman natin yun kabibig, ang tiwala ng taong bayan ay parang wala na silang tiwala sa gobyerno ni BBM. So kaya ang main role ni Boyeng Rimulya ay kunin ulit ang loob ng tao, ang tiwala ng tao. Pero ang tanong ngayon, maniniwala pa ba ang mga tao sa mga kaek-ekan, kachismis-chismisan, kaipal-ipalan, itong mga komento nila na sabi dito, ebidensya lahat yan. Wala tayong pwedeng usigin dito pag walang ebidensya. Pero tanong ng tao, talaga ba Boyeng? Yung una mong trabaho, yung buksan ulit ang confidential funds ni VP Sara. Akala natin puro ebidensya. Parang biglang nag-statement ka na, buksan natin ang confidential. Nakakatawa ka, Pipig, di ba? At ngayon, si Bongo na naman. Paiimbestigahan daw kung how Bongo, yung kumpanya na pagmamayari ng ama ni Bongo related sa mga diskaya. Naku po, mga kabibig, yun na nga. So eto ang mga komento ng ating mga netizen. Kasuhan at ipapanalo or absuelto sa kaso
para kunwari wala talaga siyang ninanakaw dahil nanalo siya sa kaso sa ombudsman. Kami pa, lokohin mo, Boyeng. Ipagdadasal ka namin na mabuhay ka pang matagal para marami ka pang matulungan na kawatan at ibagsak ang bansa. Oh, from Gamhe, ito pa, kabalbalan. Oh, hindi nga. Welcome to the Clowns Movie Part 2, the Dog 2.0 episode. Hawak sa liig ka, sir, ni BBM. Pero sabi ni Boyeng naman, after ng termino ni BBM, kung merong kaso daw na ihahain kay BBM, natural, aaksyonan niya agad. Hindi siya magdadalawang isip. Aaksyonan talaga as long as may ebidensya. Huwag kami. Di mo nga magawa sa anak mo na matindi ang ebidensya. Boss mo pa kaya? Oh. Pag wala ng amo mo, Boyeng, sa 2028, impeachment ang haharapin mo sa bagong administrasyon. Doon nalabas ang baho mo. Oh. Komedyante talaga itong si Remulla. Di nga, tama na ang drama niyo, napapagod na ang tao. Pero feel ko talaga gusto talagang, ang point ni Boyeng is gusto niya talagang ipakita sa tao na fair siya. Gusto niyang kunin ang loob ng tao, gusto niyang kunin ang trust ulit ng tao sa gobyerno through Ombudsman Boyeng Remulla. Ang tanong, parang napupuno na ang salop ng mga tao. Parang, sabi sa iba, niawas na ang salop ng mga tao. Parang wala nang kaamor-amor ang PBBM administration. Parang hindi na masasalba ito ni Boyeng Remulla. Yung iba nga sumisigaw ng Marcos resign. Yung iba nga gusto nila oust Marcos. Pagod na ang mga tao kay Marcos. Tapos pag nakitaan na ng ebidensya, mag-resign ka para makahanap ulit ng distraction. Sana di ka magaya ni Torre. Ako. Ano kayang pakiramdam ni BBM, no? Once malaman ni BBM itong statement ni Remulla. Kung ako si BBM, mag-iisip talaga ako, tama ba talaga na-appoint ko si Remulla? Kasi posible ako natatraido rin eh. Kasi bababa na talaga ako sa pwesto, matapos talaga ang aking termino hanggang 2028. What if merong magsampa ng kaso sa akin? O, diba? So posibleng tatambling ito si Remulla, laglagan. Lalo na itong si Remulla, alam niya ang attitude, ang behavior ni Remulla, alam ang nakilatis na ni BBM si Remulla. Naku, BBM, nagkamali ka yata sa inappoint mong ombudsman. Kasi, tingnan mo dito, labasan ng ebidensya. Pag may ebidensya nakalatag, walang sinasanto si Remulla. Paano na yan, BBM? Para yatang nagisa ka sa iyong sariling mantika. Ganun talaga. Magigisa ka talaga. Di ba? Magigisa talaga si BBM sa kanyang sariling mantika. For me, sure ako dyan parang mapahiya si BBM. Kasi maraming kaso talaga itong si BBM pagpasok sa pagkatapos ng kanyang termino. Di ba, Kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Tama ba kayo? Or pag may kaso si BBM after ng 2028, mapawalang visa ito kasi si Remulla ang nakaupong ombudsman. Ano ang iyong reaction? Comment down below, Kabibig. Pero paano kung si VP Sara maging presidente? May amor pa ba si Boyeng Remulla? Sabi ng iba, naku, harapin ng impeachment. Ipapa-impeach talaga yan ng VP Sara pag si VP Sara nakaupo bilang presidente sa 2028. Naku, ang dami palang haharaping problema ng mga nanlupi kay VP Sara. No? Pag siya talagang makakaupo na 2028, magtago talaga ang dapat magtago. Buti na lang si Zaldico, nakauna naman nagtago. Eto, Kabibig. Our next item to chika-chika. Ano na naman yan, Kabibig? Hintay lang. Ito na. Kung akala ni Trillanes ay walang papatol sa kanyang pag-aw-aw, meron na. Si Congressman Kiko Barzaga, tingnan niyo. Palakpakan natin si Congressman Kiko Barzaga. Bakit talaga parang always sabihin ko Senator Kiko Barzaga? Nako, ano ba naman yan? Baka tatakbo doon si Kiko ng senator. Ito ang salpukan ni Kiko Barzaga at ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, biruin mo ang sagot mo sa reporter, meow meow. May problema na tayo doon Sabi ni Kiko, inggit ka lang dahil panalo ang meow meow ko at talo ang aw-aw mo. Iba talaga si Kiko Barzaga. Lahat pinapatulan at sapul na sapul naman ang kanyang mga hirit, ang kanyang mga komento
O ito, ano kayang reaction ni Trillanes ngayon? Inggit ka lang, Trillanes, dahil panalo ang meow-meow ko at talo ang aw-aw mo. Di ba? Si Trillanes nasabing aso, tuta ito si Trillanes, di ba? Response to the statement made by former Senator Ann Caloocan Mayor runner-up, Antonio Trillanes. At pinagpipiestahan ito at maraming pumalakpak ni Kiko Barzaga na talagang siyang tunay na pagsampal ni Antonio Trillanes. Ako, ito naman ang komento ng ating mga savage. Talagang inaabangan kong itong rebut niya kay Trilling. Mayor runner-up. Grabe talaga si Kiko. Ito, former Senator Ann Caloocan Mayor runner-up. Meron palang mayor runner-up? Natatawa lang ko. Kasi may komento dito, mayor runner-up, natawa ipapadisqualify ang mayor namin yan o maasa makaupo siya sa kanyang na kagaya ni Abante. You really made our day, Congressman Kiko. You make our day, Congressman Kiko. I'm liking his sarcasms and the way of protest. O, diba? Maraming nakuhang mga suporta si Congressman Kiko Barzaga. Sausaw sa lahat ng topic si Trillanes. Kala mo pinagpala sa katalinuhan. Nakisawsaw naman sa spotlight si Trillanes. Meow meow may sound like joke, but compared to the current state of the things under BBM, Soto and Speaker Bonji, it makes sense to make fun. Tama ka, Congressman Kiko Barzaga. Meow meow is the best leader. Tingnan mo. Congressman Meow Meow, ikaw na talaga. Soroy Davao Bay, abangan talaga kita. Love from your instant tita from Davao. Good job, Congressman Meow. Nice one, Congressman Meow Meow Barzaga. Trillanes lost his mayoralty bid. Congressman Kiko won as congressman. Yun pa lang may problema na, di ba? Iba ang mga komento ng ating mga netizen na talagang sapul si Trillanes dito, mga kabibig. Kung ikaw, kabibig, ano ang iyong komento dito? Sabi ni Trillanes, biruin mo ang sagot mo sa reporter Meow Meow. Kasi nauso na, kasi known na siya as Congressman Meow Meow. And the fact, kung if napanood ni Trillanes ang mga interview ni Congressman Kiko Barzaga, meron talagang laman. Matalino talaga si Congressman Kiko Barzaga. At talagang straight to the point at ini-explain clearly sa mga tao ang kanyang advokasya, kung bakit niya meow-meow si Martin Romualdez, Sandro Marcos at BBM at yung ibang mga paandar na mga politiko. At meron siyang pinaghuhugutan, mga kabibig. Kaya mas nauso ang meow-meow kaysa aw-aw. Ay nako, Congressman Kiko Barzaga, ikaw na talaga. Tingnan natin kung ano pa ang mga komento ni Kiko Barzaga. Ito ang kanyang response kay Secretary Ralph Recto, kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati ang current operating expenses natin uutangin na rin natin. Sagot ni Meow Meow, bawasan natin ang mga magnanakaw sa gobyerno para din natin kailangan mangutang at para pwede na rin nating tanggalan ang VAT mo. Iba. Trillanes yan. Ito. Hanap pa tayo ng iba. Yung mga, ito. Nasaan pa ba? Ito. Sandro Marcos. Ang pondo ng gobyerno ay para lamang sa taong bayan. Hindi para payamanin ang kamag-anak. Ba't di mo yan sabihin kay Daddy Marcos at Tito Romualdez mo? Ay, totoo, tama. Sapul na naman tama talaga, no? Oo. Parang, kaya nga sabi natin, wag masyadong mapaepal sa mga pag-comment kasi nandito si Congressman Meow para supalpal sa inyo. Ito pa, Marcos, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. Gusto nila akong tanggalin. Buong Pilipinas gusto kang tanggalin. Bagsak na ang ekonomiya natin dahil wala kang ginagawa kundi magnakaw. Agoy. Savage. Grabe si Congressman Kiko Barzaga sa kanyang mga hirit pa. So mga kabibig, yun lang ang ating libak-libak for today. Ano ang inyong komento sa sinabi ni Boyeng Remulla na ready niyang ipakulong si BBM? At si Congressman Kiko Barzaga, nako,
sa pool talaga si Trillanes sa kanyang mga hirit, 'di ba? Tapos hindi lang stress si BBM, Sandro Marcos, 'di ba kabibig? So, yun lang po mga kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.